lagi kong pinagkakalong sa bawat isa sa akin. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Wonderful, wonderful,
sa dulang biyaya, Panginoon, na hindi deserve na bawat sa amin, O Lord, pero ikaw nagkaloob, Panginoon, ikaw nagbigay, Panginoon, binigay niyo pa rin, O Lord, para sa amin dahil sa pagmamahal niyo sa bawat sa amin, Panginoon. God, Lord, sa lahat ng aming nagawa, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, God, hindi namin matutumbasan ang ginawa niyo, Panginoon, hindi namin matutumbasan, O Lord, ang lahat ng kabutihan niyo, Panginoon. God, kami, God, humingi ng pagtawaran, O Lord, sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa lahat ng pasakit, Panginoon. Dalahin namin hindi manatili, tumimusahin mga puso. Isa pamubay namin, O Lord, lahat po ng ginawa niyo sa bawat sa amin. Uli, salamat po, Lord, sa landas, sa sukdulang biyaya, Panginoon, hanggang biyaya, Panginoon, na lagi niyo po pinagkakaloob. Lord, na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Lord God, this morning, Panginoon, dalahin namin, O Lord, na lahat ng gagawin namin mapagbigay katuturan sa inyo, Panginoon, patuloy na matakila at may taas ang iyong pangalan. Sama dalahin namin sa tamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po. So, show some love. Good morning, everyone. Magandang umaga po. Good morning. So bago tayo mag-umpisa yung umagang ito, meron pa tayong mga few announcement. Meron po tayong worship night sa kami this November 28 po, Friday, worship night. So, siyempre worship night, magkakanta tayo. Pwede rin dancing night, pero worship night po yung ano eh. So November 28 po, Friday, this coming November 28, meron po tayo dito, worship night. And then men's Bible study, men's prayer, Tita Daisy po tayo, o kay Papa Jesse, men's 7 p.m., doon po tayo. Tomorrow, men's prayer po. And then, meron din po tayo paplano po natin that magkakaroon ng baptism. So next year pa po, but gusto po namin na magkaroon ng sign up. Pag-pray nyo po yung baptism na yun, and we want, kung gusto nyo pong magpabaptize, maglalagay po kami ng papel dun sa likod, at isulat nyo po yung mga pangalan nyo. Then, dahil bago po kasi yung baptism, magmi-meeting po tayo, parang fellowship, sasabihin namin o explain po namin ano po meaning ng baptism. Okay? So, para malaman po natin ano po talaga yung baptism, kung ano po siya, para saan siya, di ba? Para malaman po natin bago tayo magpabaptize. And then, prayer meeting ng mga ladies, kina Ate Alice po. Sabi po nila, kina Ate Alice. Or, ayun o, sabi ni Ate Alice. Gina yan. And then, Sunday service. Meron po tayo always. And then Wednesday night, meron din po tayo fellowship. So, this coming Wednesday night, question and answer. Kung meron po kayong mga katanungan about the Bible, about mga verses sa Bible, o mga meron po kayong mga devotion na hindi maintindihan, o sinasabi sa Panginoon, sinasabi sa salita ng Panginoon na malalim, just chat Ate Lai o yung mga staff po ng church.
and then sabihin niyo po yung mga katanungan niyo sa kanya so that we can answer this coming Wednesday. So yun lang po. Please continue pray. Siyempre sa mga plano ng mga sina Pastor John, sina Pastor Anthony, at si Kuya Manny and Ate Marie. Please pray for them also that ngayong next year February darating po sila dito. So please pray for them also. So let's start. If you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 3 verse 1 to 13. The mystery revealed, God's grace for all. O yung kabutihang loob ng ating Panginoon. Yung grace ng ating Panginoon ay para sa lahat. Okay? So let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay yun sa amin at pinagkaloob, Panginoon. Nawa ngayong umagang ito, Panginoon, ay ikaw yung mapuri, masamba, at madakila. Mataas yung pangalan mo, Panginoon. And be the center of all the ministries that we have. And open our hearts, Panginoon, ngayong umagang ito so that, Lord, yung salita mo hindi lang tumimo sa buhay namin, kundi may sagagawa namin, may sa pumuhay namin, Panginoon, bilang mga anak mo. So, Lord, again, thank you for this privilege, Panginoon, that we can have fellowship sa bawat isa, especially sa iyo, Panginoon. Bless us, Lord, this morning. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. So, nagtataka ba kayo na dumating ba sa inyo na yung nagtataka kayo yung mga powerful truths ng gospel ay ipinapangaral ng mga tao na yung mga nag-suffer the most. Di ba? Kung babasahin niyo yung salita ng Panginoon, yung mga makapangyarihang katotohanan, di ba, ng gospel ay nagmula sa mga tao na dumanas ng maraming kapagsubukan. Tama? Di ba? Si Job. Number 1 yan, si Job. Di ba? Na kung babasahin natin yung libro ni Job, di ba? Dumanas siya ng maraming kapagsubukan. Doon natin matututunan lahat yung mga bagay na makakapag-encourage sa atin. Si Pablo, si Peter, di ba? So, yung powerful truths of the gospel comes dun sa mga tao who suffered the most. So, dito, si Apostol Pablo, sinulat niya itong letter na to sa mga Ephesians. Hindi doon sa bahay niya, kung saan siya nakahiga, o komportable, o doon sa upuan niya, na, komportable, may malaking lamesa sa harapan niya. Hindi, di ba? But sinulat niya itong libro ng Ephesians doon sa preso. Prison cell, di ba? Yet, instead na mag-spare si Pablo, yung puso niya nag-overflow ng revelation at joy dito sa Ephesians. So, as he begins itong chapter na to, hindi siya nag-umpisa na nagre-reklamo na sinasabi niya, Lord, bakit ako nandito sa presinto na to? Bakit ako nakakulong, Lord? Hindi, di ba? But nag-umpisa siya with confidence. Sabi niya, for this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you, Gentiles. Sabi niya dito sa verse 1, di ba? So, sinasabi ni Pablo dito, huwag niyo akong kawaan. Intindihin niyo yung purpose ng isinusulat ko. Intindihin niyo yung purpose na ito. Si Pablo, oo, di ba? Nakakulong siya, nakatanikala siya. But ito ay hindi resulta ng Roman injustice. Ito ay parte of God's divine plan para ma-spread yung gospel beyond Israel, di ba? To the Gentiles, sa atin, mga Hentil. So, itong passage na to is about a mystery na minsan ay nakatago, but ngayon, ni-reveal by grace of God. Na lahat ng mga tao, Jew and Gentile, ay magkatulad lamang. Are united, nagkakaisa in one body to Christ Jesus. So tingnan natin kung ano ba yung talagang sinabi ni Pablo dito at pag-aralan natin.
In verse 1, sabi ni Pablo, dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, para sa inyo ng mga Hentil. Sabi niya, in New King James Version, sabi niya, for this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you, Gentiles. Sabi niya, di ba? Napakalinaw. So, dito Paul, in-identify niya yung kanyang sarili na hindi bilang isang prisoner ng Roman nation o yung Rome, di ba? But a prisoner of Jesus Christ. Di ba? Mababasa natin dito, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ. Hindi niya sinabing, I, Paul, the prisoner of Rome. Di ba? But prisoner of Jesus Christ. So, yung pangangaral niya dito na sinasabi niya, they were equal heirs of salvation, is what caused Jewish opposition dito na mag-lead sa kanya na makulong. Nasa presinto si Pablo dito para sa mga Gentiles. Nakulong siya. Bakit? Dahil ipinangaral niya that yung mga Hudyo at mga Gentiles ay equal lamang in Christ Jesus. So yun yung naging dahilan bakit nagalit sa kanya yung mga Hudyo. Yung ministry niya, na alam lahat natin, kung babasahin natin yung kanyang epistles, yung ministry ni Pablo is to the Gentiles. Di ba? Yung preaching niya na sinasabi, like I said, they were equal heirs of salvation. The Jews and the Gentiles. At yun yung nagpagalit sa mga Jewish opposition. At yun ang dahilan bakit siya nakakulong dito sa kanyang sulat. Yet, si Pablo dito, hindi niya pinagsisisihan yung bagay na yun. Bagamat siya, si Pablo, ay kinagagalak niya that yung kanyang pagkakulong o yung kanyang pagkatalikala ay dahil sa gospel ng ating Panginoon. So Paul dito yung perspective niya, nagtuturo sa atin na yung ating mga circumstances sa buhay do not define yung ating calling sa buhay na to. Ano yung ibig sabihin ni Pablo dito? Na sinasabi niya that yung circumstances natin do not define our calling, but they serve it sa buhay natin. Yung prison ni Pablo dito, yung pagkakulong niya, hindi ito lugar ng pagkatalo para sa kanya. But ito ginawa niyang platform para doon sa revelation ng ating Panginoon. So God can use yung pinaka mahirap na places sa buhay natin o yung pinaka-hardest place in our life para ma-accomplish niya. Ma-accomplish niya yung greater purpose niya sa buhay natin. Tama? Katulad ni Pablo dito. Di ba? Na si Pablo, tinitignan niya yung kanyang pagkakulong na oportunidad para ma-reveal niya at ma-share niya yung gospel. It's the same thing sa atin. Di ba? Yung mga circumstances natin, di ba? Yung kahirapan na yung mga pinagdaraanan natin na mahihirap sa na mga pangyayari sa buhay natin. Sometimes God uses those things para ma-accomplish niya yung greater purpose niya sa buhay natin. Oo, sabihin na natin hindi tayo nakakulong katulad ni Pablo. Wala tayo sa kulungan. Wala tayo sa 4 na sulok ng pader. But marami sa atin alam kung ano yung pakiramdam na namumuhay tayo dun sa invisible na kulungan o invisible prison sa buhay natin. Tama? Ano ba yung mga invisible na mga preso na yon sa buhay natin? Yung katawan natin nakakulong doon sa sakit na meron tayo. Diba? Some of people held captives doon sa mga illness nila sa buhay. Iba naman, yung kanilang kaisipan natatrap doon sa mga anxiety nila sa kanilang buhay. Or yung puso nila is way down ng mga disappointment.
Or feeling mo na sa buhay mo ngayon, stuck ka doon sa season na napaka-unfair at walang katapusan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Yet, kung titingnan natin si Pablo dito, gayahin natin kung paano yung ginagawa ni Pablo. Na we can still declare na I'm not a prisoner ng mga sitwasyon ko sa buhay. But I am, or I'm a servant of Christ in it. Diba? Si Pablo dito, kung titingnan natin, hindi niya hinayaan yung kanyang pagkakulong, yung kanyang pagkatanikala, define him. But, he let them, yung mga chain niya, yung mga pagsubok niya sa buhay, refine him. Diba? So, it's the same thing sa atin. Hayaan natin, huwag nating hayaan yung mga sitwasyon natin sa buhay define us. But let them refine us, katulad ni Pablo. Yung mga iba, nakikita nila yung pagkakulong ni Pablo ay confinement na, wala ka nang magagawa dyan, Pablo. But Paul, nakikita niya yon as a calling. Diba? Na tinawag siya ng Panginoon doon para maisulat niya to at may pangaral niya ang salita ng Panginoon. Yung pagkakulong ni Pablo ay ginawa niyang pulpito para ipangaral niya ang salita ng Panginoon. Yung kanyang hardship, yung kanyang mga pagsubok ay naging testimony ng buhay niya. It's the same way sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung ano man yung tingin mo sa buhay mo ngayon is a setback, might actually be God setting you up or setting us up for something greater sa buhay natin. Minsan, like I said, God often does. Yung ginagawa niya yung kanyang powerful work sa buhay natin doon sa mga places we least expected. Diba? Doon sa pain natin sa buhay, doon sa paghihintay natin, doon sa mga limitation natin sa buhay. Yung mga situation natin na ramdam natin o feeling natin, it's holding you back or holding us back. May be the very thing that God ay ginagamit niya para tayo i-push forward. So, huwag nating sayangin yung ating mga kapagsubukan sa buhay. But, sabi nga, yung nabasa ko, worship in it. Purihin natin. Mag-worship tayo in it. Magtiwala tayo. Don't curse in trials. But magtiwala tayo through it. Dahil the moment na sinurrender natin yung mga struggle natin sa ating Panginoong Jesus, He turns yung captivity natin into opportunity at yung burden natin into blessing. Katulad ng ginawa niya kay Pablo. So kung ano yung tinatawag natin na setback sa buhay, God may be calling it a setup para sa kanyang glory. So, yung suffering natin, surrender to Christ, becomes sacred. Even yung mga pagsubok, yung mga chain natin, o marami man tayong pinagdaraanan sa buhay, God purpose continues. Yung hardship natin can become someone else hope. Diba? Hindi natin alam. Na, tingnan mo si ganito, diba? Yung nag-church doon sa Calvary Frontier, kahit marami siyang pinagdaraanan, nandun pa rin yung pananampalataya niya. So kung kaya niya, kaya ko rin. So again, yung hardship natin can become someone else hope. So continue to trust in God. To trust through it, that malalagpasan natin yung mga trials na yun. And in verse 2, as Paul continue here in verse 2 and 3, sabi niya, tunay na narinig ninyo na ibinigay sa akin ang pangangasiwa sa biyaya ng Diyos. Para sa inyo, sumulat ako sa inyo ng maikling sulat noon na nagsasaad na sa pamamagitan ng paghayag, ipinaalam niya sa akin ang hiwaga. If indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you, how that by revelation,
Excuse me. He made known to me the mystery as I have briefly written already. Sabi dito ni Paul. So yung salitang ditong dispensation, ibig sabihin is stewardship or management of household. So God, in-entrust niya o entrusted Paul dun sa responsibility ng managing and declaring yung gospel of grace kay Pablo. Itong grace na to ay binigay at hindi natin earn. Diba? Hindi natin pinagtrabahuhan at binigay ng ating Panginoong ito. Paul, hindi niya pinili yung grace, but grace chose him. At yung mystery dito ay yung inclusion of the Gentiles. Yun yung mystery. Yung mystery dito ay hindi na-discover dahil pinag-aralan nila or dahil dun sa logic. Hindi. But revealed directly by God through Paul. A mystery dito sa scripture na to, hindi something na nakakatakot o unsolvable. Yung sinasabi dito na mystery, it's a divine na katotohanan that minsan ay nakatago but ngayon ay na-reveal na. Dahil before Christ, bago dumating ang ating Panginoon, yung plano ng salvation para sa mga Gentiles ay hindi clear. Diba? Hindi clear yung salvation para sa mga Gentiles. But through revelation, si Pablo ngayon, naiintindihan niya that the gospel is for all people. So every believers, lahat ng nananampalataya, carry a divine stewardship of grace. Ito ay isang sacred responsibility para i-reflect natin yung puso ng Panginoon in everyday na pamumuhay natin. Katulad ni Pablo na in-entrust sa kanya yung revelation of the gospel. Tayo din as a believer, we've been entrusted yung opportunity na isa pamuhay ito. Isa pamuhay yung ating pananampalataya. God strategically o sinabi niya na o naglagay siya ng mga tao around us. Yung mga pamilya natin, yung mga co-workers natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase natin. Oh, kaklase nyo pala. Wala pala akong kaklase. Yung mga kaklase nyo sa eskwela. Di ba? Even yung mahihirap na mga tao, difficult people na mahirap mahalin. Di ba? Nandyan sila. Nilagay ng Panginoon sa buhay nyo na hindi ito aksidente, but by assignment. Ang assignment sa eskwela. Di ba? Nilagay ng Panginoon yung mga pamilya nyo, yung mga kaklase nyo, kahit yung mga tao na mahirap mahalin at intindihin, nandyan sila. Not by accident, but by assignment that God given us. Yung grace ng ating Panginoon was never meant na itago mo lamang na parang isang personal treasure. Ibinigay sa atin yung grace ng ating Panginoon so that will overflow sa buhay natin. Kapag nagpapatawad tayo ng tao na nakagawa ng kamalian sa buhay natin, we are displaying God's grace sa buhay natin. Kapag tayo ay nagmamahal ng tao na kahit hindi nila deserve it o deserve ito, nire-reveal mo yung mercy o same mercy na binigay sa iyo, binigay sa atin ng ating Panginoon, na ipinakita ng Panginoon sa buhay natin. Kapag kino-comfort natin yung mga nasasaktan o nahihirapan, nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa mga mahihirap, or simply listening dun sa mga broken-hearted, tayo, ine-extend natin yung heaven's kindness dito sa mundong ito. So, tandaan natin, as a Christian, tayo, yung mga channel through which God's grace flows sa ibang tao. Itong mundong ito, lalo na yung mga unbeliever,
they don't read their Bibles. Hindi nila babasahin yung mga Bibles nila. But they will read your life as a Christian. Babasahin nila yung buhay mo bilang mga Kristiyano. At yun yung katotohanan. At kapag sila, nakikita nila yung patient mo instead of anger, yung compassion mo instead of judgment, at yung generosity mo instead of selfishness sa buhay natin, nakukuha nila, nakakatch nila yung glimpse of God na pinaglilingkuran natin. So to be a steward of God's grace, ibig sabihin, isa pamuhay natin, every day, maging aware tayo that everything na tinanggap natin, the grace, the mercy, the love na tinanggap natin sa Panginoon, yung forgiveness, yung kapayapaan, yung pagmamahal at habag, was never meant to stop sa inyong buhay, sa ating buhay. Tayo ay blines ng Panginoon para tayo ay maging blessing sa iba. Pinakita niya yung grace sa ating buhay para ipakita natin yung grace sa ibang tao. Minahal niya tayo so that we can love others in the same way Christ Jesus loves us. So, huwag nating itago what God revealed. Kung ano yung nireveal ng Panginoon, kailangan ng mundong ito na makita nila yung mystery of His grace through our life. Sa buhay mo, sa buhay natin. So don't hide what God revealed. And in verse 4 and 6, sabi dito ni Pablo, sa inyong pagbasa nito ay maunawaan niyo ang aking kaalaman. Sa hiwaga ni Kristo, sa ibang kapanahunan, ito ay hindi ipinaalam sa sangkatauhan. Na tulad ngayon, ito ngayon ay inihayag ng mga banal niyang apostol at mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ay upang sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga hintil ay magiging kasamang tagapagmana at kaisang katawan at kasamang kabahagi ng kanyang pangako na kay Kristo Jesus o kay Kristo. And in New King James it says, by which when you read, when you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other age was not made known to the Son of Man, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel. So, now Paul dito, in-unfold niya yung content ng mystery dito, di ba? Yung puso ng revelation na to. Yung mga Gentiles are now fellow heirs, members ng parehong katawan at partakers ng parehong pangako in Christ. Di ba? Dito sa verse na to. Tatlong makapangyarihang katotohanan. Una, fellow heirs. They share the same inheritance as the Jews. Diba? Of the same body. Walang division or second-class citizenship in the church. Partaker of the promise. So, lahat ng pangako o every promise of salvation, the Holy Spirit, eternal life, lahat ay available sa mga Gentiles. Sa atin, di ba? Considered as the Gentiles. So, itong sinabi ni Pablo nito, nung panahon na yon is revolutionary, di ba? Dahil sa kaisipan ng mga Hudyo, yung mga Gentiles, mga outsider yan, mga makasalanan, di sila pwede, di ba? But through Jesus Christ, nung namatay ang ating Panginoon, doon sa krus, ang ating Diyos tore down every dividing wall. Diba? Tinumba niya lahat, sinira niya lahat yung mga dividing wall na yon. The cross made us one family. Yun yung mystery revealed. So, the church
tayo, we must reflect yung pagkakaisa that Jesus Christ died to create. Sa mundong ito na watak-watak ng division by race, class, ngayon, di ba, Pilipinas divided by politics and pride. The gospel of our Lord Jesus Christ, tinawag tayo to stand as one bilang mga Kristiyano. One body, one family, and one people under one Lord. Pagkakaisa in the church, hindi ito optional. Na sinasabi mo na sasabihin mo na sasama lang ako sa nila kapag naniniwala sila dun sa mga paniniwala ko. No. Again, pagkakaisa in the church, hindi po ito optional. But napaka-importante at essential. It's how the world recognize na tayo truly that Jesus transformed lives. Diba? Na dito marirecognize ng mundo na yung pinaglilingkuran natin na ang ating Panginoong Jesus truly na nag-transform siya ng buhay. Kapag ang isang church ay divided, yung mundo, questionin niya yung katotohanan ng mensahe natin. Diba? Dahil naririnig niya na nangangaral tayo ng pagmamahal, pero nakikita niya na tayo ay mga nag-aaway dahil meron tayong mga differences. Division distort yung picture of Christ na meant na dapat dinidisplay natin. But kapag yung mga believers, pinipili nila na magmahal over pride, forgiveness over offense, at pagpapakumbaba over ego, itong mundong ito, nakikita niya something supernatural. Yung wisdom ng ating Panginoon revealed in harmony among imperfect people. Tayo, di ba? So, ang pagkakaisa dito na sinasabi ko, hindi ibig sabihin na we think all the same. Ibig sabihin na sinasabi ko is we all move in the same direction towards Jesus Christ. Hindi ko sinasabing dapat bilang isang church, bilang church ka dito sa Calvary Frontier, dapat kung ano yung iniisip ko, ganun din yung iniisip nyo. Hindi, di ba? But I'm telling you ngayon is we need to move in the same direction. And that's towards Jesus Christ. Yung ating pagkaka-iba-iba, yung ating diversity was never meant to divide, but to display yung creativity ng ating Panginoon at yung grace ng ating Panginoon. Dahil lahat sa atin, lahat ng nandito, meron tayong mga background, di ba? Or iba-ibang ugali. O yung mga tao, may iba-ibang kultura. And testimony, o yung mga background na yun, yung mga anong tawag doon, mga character natin sa buhay na to is a testimony na brushstroke in the masterpiece ng church ng ating Panginoon. So, kapag tayo ay namumuhay ng may pagkakaisa, we preach without words, yung pagmamahal natin for one another becomes living proof ng ating Panginoong Jesus ay totoo, and that His Spirit truly dwells among us. Diba? So, again, magkaisa tayo. Because Jesus died para sa atin, para tayo ay magkaisa. And in verse 7, sabi ni Pablo dito, ako ay ginawang tagapaglingkod ng Ebanghelyo. Ito, ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan, of which I became a minister according to the gift of the grace of God, given to me by the effective working of His power. Sabi ni Pablo. So Paul, nakikita niya yung ministry niya as a gift of grace. Hindi niya in-earn it. But Paul, alam natin
that pinersecute niya yung church bago siya naging Kristiyano. Tama? Siya yung, nag-approve at nandun siya nung namatay si Stephen. Di ba? But, kung titignan natin, God transformed him by power ng ating Panginoong Jesus. Yung salitang minister dito, ibig sabihin servant. Totoong o true ministry, hindi about title or position, but about service. Diba? Alam lahat natin yun. Yung ministry na meron tayo, hindi about dahil pastor ka, dahil leader ka sa church. Hindi. But about the service na ginagawa natin para sa Panginoon. Paul, dito, yung effectiveness niya ay nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kanya, hindi yung human ability ni Pablo. The same spirit that worked kay Pablo, work in us sa buhay natin. Tandaan natin yan. Dahil, tandaan natin yung salitang ito. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Diba? Lagi nating tandaan yung salita na yun. So, ano man yung role natin dito, sa church natin, o sa buhay na to, ikaw man isang magulang, raising your children, di ba? Nandun ka lang sa bahay, inaalagaan mo yung mga anak mo. Isa kang teacher, shaping young minds. Nagtuturo ka, isa kang teacher. Or isa kang leader dito sa church, gina-guide mo yung iba. Or simple na ikaw lamang ay isang encourager na nandyan ka para sa mga tao na nanghihina yung mga puso. Tandaan nyo, yung service nyo is sacred. Mahalaga, holy. At tandaan natin, ang Diyos, hindi niya minimeasure yung greatness doon sa mga titles natin o sa mga platforms na tinatayuan natin, but by faithfulness ng buhay natin. Again, uulitin ko, God doesn't measure greatness by titles or platforms. Engineer ka, architect ka, mayaman ka, no. Doesn't measure yung mga titles na yun o yung mga platforms nyo sa buhay, but by your faithfulness. Every act ng service na ginagawa natin, ginagawa nyo, done in His name, carries eternal weight. So, siguro iniisip natin na yung mga ginagawa natin, maliit lamang, di ba? O hindi nakikita. But heaven notices yung mga bagay na yun, kahit maliliit lamang. A word of encouragement. Yung panalangin, kahit binulong mo lamang because someone is in pain. Or yung mga quiet act ng pagtulong mo. These are holy moments in God's eyes. Hindi natin kailangan maging perfect. You or we just need to be available. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi natin kailangan maging perfecto. But what God wants is you and me to be available. Dahil God can do more through a willing heart than sa isang tao na napakadaming talent but hindi naman niya ginagamit para sa Panginoon. That's close, sabi nga. Kung titignan natin throughout Scripture, ginagamit ng ating Panginoon yung mga ordinaryong tao para gawin yung mga extraordinaryong mga bagay. David, a shepherd, defeat the giant. Diba? Ang isang maningisda to preach the nation, Peter. A young girl carry the Savior of the world, Mary. Diba? So again, it was never about yung ability natin. It was about, again, yung availability natin. So wag nating sabihin, ang dami kong ability, pero hindi ka laging available.
Di ba? What use of your talent if you're not available always? Again, God never measure yung mga ability natin, mga platform natin. But He wants your availability, our availability sa buhay ito. So, huwag natin i-underestimate what God can do through you and through me. When you offer yung mga oras natin, yung gifts natin, yung puso natin sa Kanya, He takes the ordinary and turns into something miraculous. In God's kingdom, kahit yung pinakamaliit na mga act, pero ginawa mo ng may pagmamahal, becomes part of something eternal. So, kung nararamdaman mo ngayon sa buhay mo, sa buhay natin, that mahina tayo, unworthy tayo, remember that grace empowers us, you, to do what you called, what you could never do alone. Yung kapangyarihan ng ating Diyos is made perfect in your weakness. 2 Corinthians 12:9. If you want to read that, diba? God's power is made perfect in your weakness. Again, if we feel weak, we feel unworthy, remember that verse in 2 Corinthians 12:9. And in verse 8 to 9, sabi ni Pablo, ako na higit na mababa kaysa sa pinakamababa, sa lahat ng mga banal ay pinagkalooban ng biyayang ito upang ipangaral ko sa mga hintil ang ebanghelyo, ang hindi mahirap na kayamanan ni Kristo. Ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus o Hesus Kristo. To me, who I am less than least of all saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. So Paul, tinawag niya yung sarili niya less than the least. Diba? The man na minsan pinagyabang niya yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga kung anong meron siya, that ano yung pinag-aralan niya, di ba? Kung sabihin na natin yung pedigree niya. Pero ngayon, makikita natin at binabasa natin, pinagyayabang niya o binuos niya only in grace. Sinasabi niya, the closer he gets to Jesus, the smaller he sees himself. Dinescribe niya yung kayamanan in Christ Jesus dito is unsearchable. Sabi ni Pablo, di ba? Ibig sabihin, napakalalim, napakalawak, infinite. Ibig sabihin that we could search for eternity, pero hindi natin matatagpuan yung katapusan ng kanyang kabutihan. Kahit i-search natin ito ng buhay natin, sinasabi ni Pablo, hindi mo makikita yung dulo ng kabutihan ng ating Panginoon. Ito yung gospel that Jesus Christ offer in inexhaustible grace, mercy, forgiveness, wisdom, and love to all who believe. Sabi dito ni Pablo. Marami mga tao sa mundo ngayon chase material riches. Tama? Money, possession, status, success. Believing these things that will bring satisfaction. But tandaan natin, everything sa mundong ito offers eventually fades. Nawawala, nasisira. Wealth can vanish. Achievement can be forgotten. And mga possession can lost their value in time. The riches ng mundong ito, may fill yung mga kamay natin for a moment. They can serve us for a moment, but they can never fill yung puso natin.
The riches of Christ, however, are eternal. Hindi ito nawawala ng value. They never run dry and never disappoint us. Sa Kanya, in God, we find peace that money can't buy. Yung kagalakan, joy that circumstances na hindi pwedeng i-shake. At yung pagmamahal, sabi nga sa salita niya, never fails. Yung kanyang kayamanan or mercy for the sinners. Strength sa mga mahihina at pag-asa to the broken. At yung grace for the undeserving people like us. So discover these riches. Para ma-discover natin itong mga riches na to, we must seek Him. Seek the Lord Jesus sa buhay natin. Hindi casually o kapag gusto lang natin, but intentionally sa buhay natin. Mag-spend tayo in time in prayer kung saan yung presensya niya becomes our greatest reward. Mag-dig deeper tayo sa mga scripture. Kapag yung kanyang katotohanan reveals treasure no gold can match sa buhay natin. So, maglingkod tayo sa iba. Siyempre, in His name. Dahil, ma-uncover natin yung kagalakan ng pagbibigay that the world cannot imitate. But we will never reach yung bottom ng treasure ng ating Panginoon o yung treasure chest ng ating Panginoon. But the more we know Him, the more na marirealize natin na meron pala pa tayong kailangan malaman, di ba? Kung paano yung kanyang pagmamahal is deeper than our failures sa buhay na to. Yung mercy niya, kung gaano ka-wide than our sins. And yung kanyang grace, richer than all the world's wealth combined. So, katulad ni Pablo, tinawag tayo to make known the unsearchable riches ng ating Panginoon to others. Hindi lang sa salita, but kung papaano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. So no matter how unworthy sa pakiramdam mo, sa buhay mo ngayon, grace still calls you. Still call us. Because God delights na gamitin yung mga list of all to display yung greatest joy niya. Yun yung tandaan natin. Yung greatest glory ng ating Panginoon. So, again, if you feel unworthy, nandun pa rin yung grace ng Panginoon. Tinatawag yung bawat isa sa atin. Because, again, katulad ng paggamit niya kay Pablo, the least of all is we are the same thing with Paul. We are the least of all, but God called us so that we can display yung greatest glory ng ating Panginoon dito sa mundong ginagalawan natin. And in verse 10 and 11, sabi niya, ang layunin niya ay upang ipaalam sa pamamagitan ng Iglesia ang malawak na karunungan ng Diyos sa mga pamunuan at mga kapamahalaan na kalangitan o sa kalangitan. Dapat nilang malaman ang kanyang karunungan ayon sa walang hanggang layunin ng kanyang ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. To the intent that now the manifold wisdom of God might be known by the church to be principalities and powers in heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, makikita natin dito yung heavenly purpose behind dun sa mystery na sinasabi ni Pablo. The church, yung church, diverse, redeemed, united, diba? Becomes nagiging cosmic display ng karunungan ng ating Panginoon. Yung salitang manifold dito, ibig sabihin, many colored. Diba? Nakakita na kayo ng prism. Kapag yung prism kasi, that breaks light into 1,000 shades. Diba? Yun yung prism. Kapag
pinoint mo yon sa isang bagay, makakakita ka ng maraming kulay. Diba? The church, tayo, na nandito, with all its differences, dahil magkakaiba tayo, meron tayong mga pagkakaiba, diba? Yun yung sinasabi ni Pablo dito, na nagpapakita ng grace ng ating Panginoon. So dito, even angels and spiritual beings, nakatingin sila. They're watching in awe as God's wisdom unfolds sa atin, na redeemed people. Yung church, hindi lang ito just earthly institution. Ito is a heavenly testimony. So, again, every act ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaisa within our church is more than just a good deed. Ito is a living sermon na nangangaral sa mundong ito. Heaven and earth, angels and demons, lahat ng ito ay mga witness in God's wisdom, displayed sa inyong lahat, sa ating lahat, sa kanyang mga anak, through His sons and daughters. When believer, tayo, pinipili natin to love instead to hate, to forgive instead na hindi magpatawad, and to unite instead na mag-divide. Dinedemonstrate natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon na tunay, totoo, active sa buhay natin. So yung church, hindi lang itong organization na Calvary, diba? Church. It's a divine testimony. Each of act of grace within, it echoes through eternity. Declaring o dinideclare natin that God's redemption, yung plano niyang redemption is working. Like I said, every time na pinapakita natin yung kabutihan, pinapakita natin yung patience natin, that nagre-reconcile tayo dun sa mga kapatid natin, brothers and sisters, nire-reflect natin yung puso ng Panginoon and proving that His Spirit transform lives sa buhay natin. So we are not part of just far something greater than a Sunday service or Wednesday service, diba? Tayo belong to a story that began before time pa, dun sa puso ng ating Panginoon. And we will continue beyond time. Saan yun? Into eternity with God. So yung pagkakaisa natin, yung pagmamahal natin, as we live ngayon sa panahon na to, ay mga maliliit lamang na glimpse of the glory that one day fill heaven o makikita natin. So, huwag natin isipin yung obedience natin o yung pagmamahal natin na hindi nakikita. Every humble act ng pagmamahal at pananampalataya, every word ng kapayapaan, every embrace ng pagkakaisa adds another line to God's eternal story at redemption. Itong church na to, o some church, is God's masterpiece on display. Tayo, kayo, or we are one of the strokes of His divine brush, painting His glory for all creation para makita ng lahat. So, again, kapag nararamdaman natin na tayo ay mga maliliit lamang at hindi nakikita, remember, nakikita ka ng Diyos. Heaven sees you. The church is God's masterpiece, and you are part ng masterpiece na yun. And in verse 12 to 13, as we finish dito, sabi niya, sa Kanya tayo ay mayroong katapangan at tayo ay tuwirang makakalapit sa Diyos na may katiyakan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, ipinamamanhid ko sa inyo na huwag kayong maghina sa mga paghihirap ko para sa inyo na sa ninyong kaluwalhatian. Sabi dito, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Therefore, I ask you, do not lose heart at my tribulation for you, which is your glory. Sabi niya. So, because of Christ, now,
we can approach God with boldness. Hindi may takot. Yung barrier na yon, wala na. Meron na tayong direct access to the Father. Paul dito comforts yung mga believers as he finish. Sabi niya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil yung suffering niya, hindi ito kahihiyan, but it's their glory. Sabi niya, yung imprisonment niya, ito ay isang pintuan through which Gentiles heard yung gospel ng ating Panginoon. So faith in Jesus Christ, nagbibigay sa atin ng access dun sa throne of God. At kalakasan, katapangan to endure yung mga hardships sa buhay natin. We are no longer strangers. Tayo ay mga anak, sons and daughters, na mayroong karapatan or access in God. Hindi natin kailangan i-earn yung attention ng Diyos dahil we already have it. Hindi natin kailangan na mag-perform, i-prove yung sarili natin, or beg para manotice tayo ng Diyos. Through Jesus Christ, tayo are already known, loved, and welcomed by God. Yung puso ng ating Panginoon is always open sa kanyang mga anak. Sa atin, we can come boldly into His presence. Hindi bilang mga estranghero trying to gain yung favor niya, but bilang mga anak niya who already belong to Him. Kapag tayo ay nagdarasal, hindi natin ini-interrupt ang Diyos. Tayo ay nagre-respond dun sa invitation niya noong una pa. Even when kapag yung tayo ay mga nanghihina, kapag yung mga salita natin ay napakakonti lamang, kahit yung mga salita natin, minsan hindi natin masabi-sabi yung gusto natin sabihin. He still listen. God still listen. Naiintindihan niya yung mga silent tears, yung mga prayers na napakalalim for words. Naiintindihan ng Diyos yun. Kapag yung buhay natin becomes hard, mahirap, kapag yung bigat ng mga disappointment, yung pain o yung uncertainty sa buhay natin napakabigat, huwag tayong mawalan ng pag-asa. God is still working sa buhay natin. Kahit minsan, hindi natin ito nakikita. Tama? Hindi natin nakikita. Hindi natin naiintindihan. But God still working. The very thing na minsan ramdam natin, ito na ba yung breaking point ng buhay ko? But di natin alam. Yung pala yung, nagiging building point ng Diyos sa kanyang mga plano sa buhay natin. Because God, He can take our pain at hubugin niya to in His purpose. He can take kung ano yung masakit sa buhay natin and turn it into testimony sa kanyang faithfulness sa buhay natin. So, panghawakan lang natin yung ating pananampalataya and keep coming boldly in God. The God who hears yung mga pagbulong mo ng panalangin sa gabi is the same God who will one day turn your trial into triumph. Kung si Pablo could find joy dun sa kanyang kulungan, we can find hope sa mga sitwasyon natin ngayon sa buhay. God never wastes sufferings. He transforms it unto glory. Yun yung tandaan natin. So as we come to the end ng passage na to, o teaching na to, nakita natin that Ephesians chapter 3 verse 1 to 13, hindi lang ito storya ni Pablo, but it's our story. It's the story ng grace revealed, purpose and discovered, and hope renewed. Si Pablo bilang isang bilanggo, a prisoner in chain, na nakatanikala, nagre-remind sa ating lahat that God's plan are never changed. Yung mga plano ng Diyos, hindi ito nakukulong o natatanikala. Yung mystery dito, na minsan ay natago o nakatago, has now made known that through Jesus Christ, lahat ng mga tao ay nagkakaisa in one body.
saved by one grace, and empowered by one Spirit. Yung buhay ni Pablo nagtuturo sa atin na walang circumstances can silence the gospel at walang suffering can stop God's purpose sa buhay ng isang tao. Yung mundo, kung ano yung nakikita niya as a limitation, nakikita ng Diyos bilang itong preparation. Through every trial, through every tears, His grace still works in every people's lives. Yung purpose niya still stands. At yung wisdom ng ating Panginoon still shine through His church, through you, through all of us. So huwag tayong mawalan ng pag-asa. Whatever season yung buhay mo, kung saan ka man ngayon ng season ng buhay mo, tandaan natin, o tandaan mo that your story ay inuhubog ng Diyos into God's eternal plan. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. At yung faithfulness mo is not unseen. Parte ka ng something far greater. The unfolding glory of Christ displayed sa kanyang mga anak. So keep serving kung saan ka ngayon. Nandito ka man, nasaan ka man, keep serving where you are. Keep loving those around us. Mahalin natin yung mga taong nakapalibot sa atin. Keep believing. Niwala lang tayo. Even napakahirap. Diba? That the same grace na nag-sustain kay Paul will sustain us. Kung si Pablo nandun sa kulungan, diba? May kagalakan. Si Pablo na nandun, nahihirapan, pero nandun yung kagalakan niya. The same God who give him that joy and love and strength is the same God who gives us love, grace, and strength. The same God who sustained Paul will sustain us also, whatever pain or troubles or trials na meron kayo sa buhay niyo ngayon. Because again, you are His sons and daughters now. Diba? The mystery is revealed. The grace of God unite us all in one body, and that's Jesus Christ. So keep serving and keep loving everyone. Now, I leave this verse sa inyong lahat. Sa ating lahat. Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Sabi niya, "Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generation, forever and ever. Amen." Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po for dying on that cross for our sins, Panginoon. Thank you for your grace. That, Lord, sinama niyo kami, Panginoon, into your family, Panginoon. That you unite us, Panginoon, in one body, Panginoon. So salamat po for that, Panginoon. For loving us so much, Panginoon. We may continue serve you and love you, Panginoon. And Lord, hindi po namin magagawa lahat ng mga bagay na to, Lord, kung wala ka sa buhay namin. We need your strength. We need your spirit, Lord, to continue to, Lord, to walk boldly, Panginoon, in this world and continue to be light of this world, Panginoon. Again, salamat po for, Panginoon, teaching us, Panginoon. May we continue not just to listen, but to live for you, God, in this world. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. God bless you all. Let's stand and worship the Lord.
had